paano nga ba ginagawang isang, alam mo yun, isang makulay na kwento, yung mga simpleng impormasyon lang? Well, yan ang alamin natin ngayon. Titignan natin kung paano binibigyan ng buhay at damdamin yung mga datos sa pamamagitan ng pagsulat ng isang lathalain. Naisip mo na ba kung bakit may mga balita na parang dumidikit talaga sa isip mo? Yung tipong kahit lumipas na yung ilang araw, naaalala mo pa rin habang yung iba parang hangin lang na dumaan. Ano kaya ang sikreto nila? Ayan, eto na yung sagot. Sabi nga ni Jean Gilmore, ang pinakamapabisang mga kwento ay balita na isinulat na parang isang piyesa ng fiksyon. Pero teka, hindi ito ibig sabihin na gawa-gawa lang ha. Ang punto dito, ginagamit nito yung lakas ng pagkukwento na parang sa fiksyon para mas tumatak sa atin. At yung special na uri ng pagsulat na yan, ang tawag dyan ay latalahin. Ito yung sining ng paggawa ng balita na may puso, may kaluluwa. Kasi sa isang latalahain, hindi lang tayo sumasagot sa tanong na, anong nangyari? Mas mahalaga, sinasagot natin yung tanong na, okay, nangyari to, pero bakit ito mahalaga sa'yo, sa akin, sa ating lahat? So ngayon, silipin natin yung blueprint, yung mismong balangkas. Ano nga ba talaga ang bumubuo sa isang lathalain? Ang simple lang actually, ang lathalain isa siyang uri ng pamamahayag. So, totoo pa rin yung mga sinusulat dito, mga totoong pangyayari, tao o issue. Pero, at ito yung malaking pero, isinusulat ito sa paraang malikhain at kawili-wili. Parang nagbabasa ka ng maikling kwento, pero totoo lahat ng facts. Ang ganda ng pagkukumpara na to, di ba? Isipin mo kung ang karpintero may martilyo at pako para makagawa ng silya, ang manunulat naman ng lathalain, ang sandatan niya ay ang wika. Sa tamang paggamit ng mga salita, nakakabuo siya ng isang obra maestra. At tulad ng kahit anong magandang kwento, may simpleng estruktura lang yan. Una, yung panimula o yung hook para makuha agad yung atensyon mo. Pangalawa, yung katawan. Dito na yung puso ng kwento, lahat ng detalye at kulay. At panghuli, yung wakas o yung kicker na mag-iiwan ng malakas na tatak sa isip mo. O eto na, yung exciting na parte. Tingnan natin kung bakit sinasabi na ang latalasain ang isa sa mga pinakamalayang anyo ng pagsusulat sa pamamahayag. Dito talaga makikita yung kalayaan ng manunulat. Pwedeng napapanahon yung paksa o pwede rin yung mga timeless na bagay. Walang tiyak na haba. Pwedeng-pwede kang gumamit ng mga tayutay, mga makukulay na salita, pwede kang magsulat ng seryoso, nakakatawa o personal. At higit sa lahat, ang layunin nito ay hindi lang mag-ulat, kundi para magbigay inspirasyon at, para mangaliw. At dahil nga malaya ang manunulat, napakaraming posibleng anyo ng isang latalain. So silipin natin yung ilan sa mga pinakakaraniwan. Una, yung lasalaing paano o yung how to. Ito yung mga artikulang nagtuturo sa atin, nagbibigay ng mga hakbang. Pwedeng paano magluto ng adobo o paano mag-move on. Ang sikreto dito ay gawing simple at madaling sundan yung isang proseso na baka mukhang komplikado. Tingnan nyo tong example kung paano raw makamove on sa isang crush. Pansinin nyo, hindi lang ito basta listahan ng steps. May personality, ginamit ng manunulat yung analogy ng pagkakasakit para maging relatable. Hindi lang niya sinabing step 1, aminin mo, ginawa niyang kwento. Yun ang nagpapagana sa isang how-to feature. Susunod, isa sa pinakamakapangyarihang maninuhin ang lathalain na base sa sariling karanasan. Dito, ang mismong may akda ang bida. Ang lakas nito ay nakasalalay sa pagiging tapat at sa kakayahang iparamdam sa'yo bilang mambabasa yung mismong naramdaman ng manunulat. Grabe yung paglalarawan niya sa sarili. Sa halip na sabihin lang na, nahihiya ako, gumamit siya ng isang napakalinaw na imahe. Isang tupang naligaw sa Mars. Agad-agad, gets mo, ramdam mo yung pagiging out of place niya. Yan ang kapangyarihan ng personal na karanasan. Hindi lang nito hikinukwento, ipinaparanasan nito sa'yo. Meron din tayong tinatawag na profile column o latalahing pangkatauhang dagli. Ang goal nito ay hindi lang ilista yung mga achievements ng isang tao. Ang gusto nito ay ipakita kung sino ba talaga sila sa likod ng lahat ng yon. Yung mga pangarap nila, mga takot, at kung ano ba talaga yung nagpapatakbo sa kanila. Ayan, sa 3 salita pa lang, may ideya ka na agad kung sino si Alexi. Epektibo yan kasi mabilis na snapshot.
Pero yung tunay na galing ng isang profile, huhukayin pa niyan yung nasa likod ng mga salitang niyan. Ano yung mga sakripisyo niya? Paano niya pinagsasabay lahat? Ang gusto ng isang magandang profile, sa dulo, parang nakilala mo na rin yung taong yon. At syempre, paborito ng marami, yung lasalain sa paglalakbay. Pero hindi ito simpleng travel guide na nagsasabi kung saan kakain o mamamasyal. Ang isang magaling na travelogue, dinadala ka niya hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa nararamdaman niya habang nandun siya. O pansinin niyo, yung pinakamalakas na linya dito, hindi tungkol sa ganda ng Japan. Tungkol ito sa personal na reaksyon ng manunulat. Ayaw maniwala ng aking puso. Dito yung pagkakaiba. Inilalagay tayo ng manunulat sa kanyang sapatos, ipinaparamdam sa atin yung pagkamangha niya. So, yung paglalakbay nagiging isang emosyonal na paglalakbay din. So ngayon, nakita na natin lahat yan, bakit nga ba mahalaga ang lathalain? Bakit natin kailangan ng mga ganitong klaseng kwento? Dito talaga natin makikita yung pinagkaiba. Kasi ang karaniwang balita nagbibigay lang ng facts. Ang latahalay nagbibigay ng koneksyon sa pamamagitan ng emosyon. Ang balita, objective, direksyo. Ang latahalay, malikhain at personal. Kumbaga, ang balita sumusunod sa formula. Ang latahalay hindi takot baliin yung rules para sa mas magandang kwento. Kaya sa huli, ang pinakamahalagang punto ay ito. Ginagawa ng lathalain na isang karanasan ang simpleng impormasyon. Hindi mo lang ito nabasa o nalaman, naramdaman mo ito. Kaya iiwan ko sa inilo ang tanong na ito. Sa lahat ng tao, lugar, at pangyayari sa paligid mo ngayon, anong kwento kaya ang naghintay lang na maisulat?